Kumusta mga kapatid? Can you spend time with God today? If you do, thank you. Ang verse natin ngayong araw ay ang Proverbs chapter 15 verse 3 na nagsasabing, nakikita ng Panginoon ang lahat ng binabantayan niya, ang mabuti at masama. Mga kapatid, pinapaliwanag sa atin ng passage na ito na alam lahat ng ating Diyos yung mga problemang pinagdadaanan mo ngayon, mga pagsubok, lahat ng kilos natin alam niya. Alam niya kung ano masama para sa atin at mabuti. Kasi yun nga, nakikita niya yung hindi natin nakikita mga tao. Mga kapatid, napunta na ba kayo sa sitwasyon na gusto nyo makuha yung isang bagay na yon? Siguro isang relationship o isang trabaho o ganito ganyan. Kaso parang hindi natin makuha. Kaya isipin natin, naririnig ba tayo ng Diyos? Napapansin niya ba tayo? Mga kapatid, kung nararanasan nyo ito ngayon, napaka-perfecto nitong passage na ito. Salamat sa Diyos dahil pinakita niya to sa inyo. Mga kapatid, baka siguro hindi pa binibigay sa atin ng Diyos yung bagay na yun kasi baka makakasama yun para sa atin. Alam nyo mga kapatid, ang ating Diyos ay isang mapagmahal na Ama at hindi niya tayo hahayaang mapahamak. Sabi nga dito, nakikita ng Panginoon ang lahat ng binabantayan niya, ang mabuti at masama. Kaya siguro hindi niya binibigay yung relationship na yun kasi baka hindi makakabuti sa atin yun. Alam ng Diyos ang lahat. Alam niya yung mga taong pagtalikod mo, pinagchichismisan ka. Alam niya na yung pintong papasukan mo ay may bagyo na puno ng problema. Kaya ang gagawin niya, i-reroute ka niya sa ibang daan, yung makakabuti sa'yo. Sabi nga sa scripture, pero tapat ng Diyos sa pangako niya at di niya papayagang masubok kayo ng higit pa sa kaya nyo. Alam nyo mga kapatid, ang ating Diyos ay ang ating Ama at anak niya tayo at hindi niya tayo hahayaang mapahamak. Ilalayo niya tayo sa mga makakasama sa atin. O siguro mga kapatid, baka hindi pa niya binibigay kasi hindi pa tayo handa para doon. Mga kapatid, isipin nyo, ang isang ama ba ibibigay agad ng susi sa anak niya kahit na alam niya na ang anak niyang yon hindi pa marunong magmaneho? Siyempre, hindi niya ibibigay. Hindi niya hahayaan na mabunggo na lang yung anak niya. Ganon din sa ating Diyos. Alam niya na hindi pa tayo handa. Nakikita niya na hindi pa tayo handa para dun sa relationship. Bago ibigay sa atin ng Diyos ang relationship na yun, isi-shape ka muna ng Diyos gaya ng espada. Bago ka makagawa ng perpektong espada na may talim, kailangan mo munang pukpukin yun ng pukpukin para makagawa ka ng perpektong shape ng espada. Gaya rin ng buto, pag tinanim mo, bago ito maging halaman, nasa ilalim pa to, gumagawa ng mga ugat hanggang sa
maging halaman na to. Bago tayo i-elevate ng Diyos, siniseparate niya muna tayo. Minsan, inilalagay tayo ng Diyos sa mas malalim na landas para matuto tayong umasa sa Kanya. Siguro bago niya ibigay yung relationship na yun, ibibuild niya muna yung patience natin, disiplina natin, self-control. Kasi ano ang halaga ng blessings na ibibigay niya kung hindi pa yun yung tamang version mo. Mga kapatid, sa totoo lang, mahal na mahal tayo ng Diyos. At hindi niya hahayaang mapunta na lang sa wala yung blessings na ibibigay niya sa atin. Gusto na ma-enjoy natin yun. Kaya mga kapatid, patuloy lang. Sabi nga sa scripture, sa tamang panahon, agad ko itong tutuparin. O baka naman mga kapatid, may mas perpekto siyang plano. Tignan niyo tong picture na to mga kapatid. Yung nasa taas, ito yung plano natin. At yung nasa baba naman, yung plano ng ating Panginoong Hesus. Tignan nyo yung plano natin. Parang yan siguro yung gusto natin. Komportable. Parang naglalakad ka lang. Pero yung blessings na makukuha natin, hindi worth it. Ngayon, tingnan naman natin yung sa baba, yung plano ng ating Panginoong Hesus. Bago tayo makapunta sa blessings, dadaan muna tayo sa mga lubak-lubak, mga ilog, mga kabundugan, parang mga pagsubok. Pero worth it naman pag narating natin yung dulo. Kaya salamat sa Diyos dahil ang kalooban niya ang nasusunod, hindi ang kagustuhan natin. Siguro humihiling kayo ngayon ng pinto. Meanwhile, gumagawa na pala ang ating Diyos ng buong bahay. Siguro humihiling kayo ngayon ng rosas. Meanwhile, naghahanda na ang ating Diyos ng isang buong garden. Naalala nyo ba yung nangyari kay David? Makikipaggera sana siya kasama mga Philistines. Kaso nga lang, hindi pumayag yung mga Philistines na makasama siya. Kaya ang ginawa ni King Achish ng Philistines, yung kaibigan ni David, tinawag niya si David at saka sinabi, "Witness ko ang Panginoon, ang Diyos na buhay. Dahil naging tapat ka sa akin, dapat lang na sumama ka sa gerang ito. Wala akong nakitang mali sa'yo mula nung araw na dumating ka dito. Pero ayaw ng ibang mga hari sa'yo. Kaya umuwi ka ng payapa at huwag kang gagawa ng kahit anong ikakagalit nila." Kaya umuwi na lang sina David at mga sundalo niya sa lupain ng mga Philistines. Nung nakarating na sila, nakita nila na sunog na ang buong bayan at nakita nila na wala na yung mga pamilya nila. Yun pala sinalakay ng mga Amalekites yung bayan na tinutuloyan ni David at ng mga sundalo niya. Kaya nagtanong si David sa Diyos. Sabi niya, "Hahabulin ko po ba ang mga tulisang yun? Maabutan ko po ba sila?" Sumagot naman ng Diyos, "Habulin mo sila. Siguradong maabutan mo sila at maliligtas mo ang mga bihag." Kaya umalis sina David at mga sundalo niya para iligtas ang mga kababayan niya. Nung nakarating na sila sa kampo ng mga Amalekites, doon na nagsimula ang laban. At nangyari nga ang
sinabi ng Diyos kay David na maabutan nila ang mga Amalekites at may liligtas sa mga bihag. Ngayon mga kapatid, napansin nyo ba? Siguro kung natuloy na makipaggera si David kasama mga Philistine, siguro hindi niya na maliligtas sa mga kababayan niya sa pagkakabihag. Pinapakita sa atin itong nangyari kay David na alam ng Diyos lahat ng bagay at may mas perpekto siyang plano para sa atin. Kaya mga kapatid, patuloy lang. Siguro hindi pa binibigay sa atin ng Diyos ang bagay na yun kasi baka makakasama sa atin yun o hindi pa tayo handa o may mas perpekto siyang plano. Mga kapatid, lagi niyong tatandaan na sa lahat ng panalangin natin, hindi sumasagot ang ating Diyos ng hindi. Siguro ang maaari nating matanggap na sagot ay oo, hindi pa, o may mas perpekto akong plano.